Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagbuo ng isang papel pananaliksik. Kasama ko rito sina Binibining Joy Ann Vergara at Ginoong Romel Oira. Ang pagbuo ng isang papel pananaliksik ay isang masusing proseso na naglalayong magbigay ng makabuluhang kaalaman hinggil sa isang tiyak na paksa. Sa bawat hakbang ng prosesong ito, mula sa pagpaplano at pangangalap ng mga datos hanggang sa pagsusuri at paglalahad ng mga resulta. Ang layunin ay makapagbigay ng mga sagot sa mga tanong na itinakda sa simula ng pag-aaral. Ang isang mahusay na papel pananaliksik ay hindi lamang basta pinagsama-sama ng mga impormasyon, kundi isang komprehensibong pagsusuri na nagpapakita ng mga koneksyon, pattern, at mga konklusyon na makakatulong sa pag-unawa ng mga isyo o problema. Sa mga hakbang na ito, ang bawat bahagi ay mahalaga upang makamit ang layunin ng mga pag-aaral at masiguro ang kalidad ng resulta. Ang pagbuo ng isang papel pananaliksik ay isang masusing proseso na naglalayong makapagbigay ng mahahalagang impormasyon at kaalaman tungkol sa isang tiyak na paksa. Isa sa mahalagang bahaging prosesong ito ay ang presentasyon, kung saan inilalahad at binabahagi ang mga natuklasan sa isang malawak na tagapakinig. Ang maayos na presentasyon ay nangangailangan ng masusing pagkahanda, kabilang ang pagbuo ng malinaw na balangkas ng mga bahagi ng presentasyon tulad ng introduksyon, layunin, metodolohiya, resulta at konklusyon. Ang paggamit ng visual aid kagaya ng slide, infographics at chart ay malaking tulong upang mas madaling maunawaan ng mga tagapakinig ang datos. Bukod dito, mahalaga ang pag-iensayo upang maging natural at kumpiyansa ang tagapagsalita sa kanyang paglalahad. Sa introduksyon ang isang presentasyon o pananaliksik, mahalaga ang pagpapakilala ng paksa upang maipakita ang konteksto at dahilan kung bakit ito pinag-aralan. Ang pagpapaliwanag ng paksa ay naglalayong linawin sa mga tagapakinig ang pangunahing aspeto ng pananaliksik, tulad ng sakop nito, mga pangunahing tanong, at ang mga isyong nilalayo nitong tugunan. Isa sa mga malaking bahagi ng introduksyon ay ang paglalahad ng layunin. Dito ay pinapakita kung ano ang gustong makamit ng pananaliksik. Halimbawa, ang pagbibigay solusyon sa isang problema, pagpapalawak ng kaalaman sa isang larangan o pagtukoy ng bagong kaalaman na maaaring magamit sa iba't ibang sektor. Ang layunin ay nagsisilbing gabay upang maipakita ang direksyon ng pananaliksik at upang maging malinaw ang contribution nito sa mga tagapakinig o sektor na tinutukoy. Bukod dito, binibigyang diin ang kahalagahan ng pananaliksik. Sa bahaging ito, ipinapaliwanag kung paano maaaring magamit ang mga resulta ng pag-aaral. Mahalaga ring ipakita kung paano nito naaapektuhan ang napiling sektor o kung paano ito nakakatulong ito sa mga isyong panlipunan, pang-akademiko o pang-ekonomiya. Ang bahagi ring ito ay nagbibigay inspirasyon at konteksto para sa mga tagapakinig upang maipakita ang halaga ng pag-aaral. Kasunod ng pagpapakilala ng paksa, layunin at kahalagahan ay ang metodolohiya. Ang metodolohiya ay naglalaman ng mga hakbang sa pangangalap ng mga datos. Binibigyan dito ang mga pamamaraan o teknik na ginagamit tulad ng mga survey, panayam, obserbasyon o pagsusuri ng mga dokumento. Nililinaw rin ang mga kasangkapan bilang mga respondente at ang proseso ng pagsusuri ng mga nakalap na datos. Ang metodolohiya ay mahalaga upang maipakita ang kredibilidad at sistematikong proseso ng pag-aaral. Ang sentro ng noong presentasyon ng pananaliksik ay ang paglalahad ng mga resulta. Dahil dito, ipinapakita ang mga natuklasan mula sa isinagawang pag-aaral at sa bahaging ito, ang mga datos na nakalap ay pinapakita ng malinaw, organisado at madaling maunawaan sa madaling paraan. Karaniwan, gumagamit ng graph, talahayanan at iba pang visual aid upang maipakita ang datos. Ang mga ito ay nakatutulong upang madaling gawing visual ang mga impormasyon, kaya't mas madaling maintindihan ng mga tagapakinig. Halimbawa, ang paggamit ng bar graph upang ipakita ang porsyento ng sagot ng mga respondente o ang paggamit ng pie chart upang ipakita ang distribusyon ng datos. Hindi lamang basta inilalahad ang mga datos, kundi kailangang bigyan ito ng interpretasyon. Dapat ipaliwanag ang kahulugan ng mga numerong ipinapakita at kung ano ang sinasabi ng datos, paano ito nauugnay sa layunin ng pananaliksik. Mahalaga ang malinaw na paliwanag
upang maipabot ang mensahe sa mga tagapakinig at upang maipakita ang koneksyon sa resulta sa pag-aaral. Bukod sa mga presentasyon ng mga datos, mahalagang pagtuunan ng pansin ang mga mahahalagang natuklasan. Binibigyang diin dito ang mga resulta na may pinakamalaking implikasyon sa mga natuklasan na tuwirang sumusuporta sa layunin ng pag-aaral. Dapat din itong may kasamang paliwanag kung paano maaaring magamit ang mga natuklasang ito o kung ano ang maaaring maging epekto nito sa sektor na tinutukoy. Sa huling bahagi ng sentro ng presentasyon, kailangang magbigay ng isang buod ng resulta. Ang buod ay naglalaman ng pinakapayak na paliwanag ng mga natuklasan upang mas madaling maalala ng mga tagapakinig. Ito rin ay nagsisilbing tulay patungo sa susunod na bahagi ng presentasyon o diskusyon. Sa bahagi ng konklusyon at rekomendasyon, inihahayag ang buod ng natuklasan at ang posibleng hakbang o aksyon na maaaring gawing batayan sa resulta. Sa bahaging ito, inilalahad ang kabuuang buod o natuklasan mula sa isinagawang pananaliksik. Mahalaga na malinaw na may pakita kung ano ang mahalagang resulta na nakuha mula sa datos. Ang buod ay dapat maging simple, ngunit sapat upang maunawan ang pinaka-esensya ng mga natuklasan. Bukod dito, ipinapahayag din ang mga rekomendasyon na nagsisilbing praktikal na hakbang o aksyon batay sa resulta ng mga pananaliksik. Ang mga rekomendasyong ito ay maaaring maging mga mungkahi para sa pagpapabuti, mga posibleng susunod na pananaliksik, o di kayang mga konkretong solusyon sa mga isyong binigyang diin sa pag-aaral. Ang bahaging ito ay mahalaga dahil ito ang nag-ugnay sa teorya at praktikal at na aplikasyon. Kaya't nagiging makabuluhan ang pag-aaral sa mga sektor ng tagapakinig na maaaring maging makinabang dito. Ang pakikipag-ugnayan sa mga tagapakinig ay mahalagang bahagi ng presentasyon. Ang kakayahang tumanggap ng mga tanong at maayos na sumagot sa mga ito ay nagpapakita ng mas malalim na pag-unawa ng tagapagsalita sa kanyang pananaliksik. Kapag may mga katanungan mula sa mga tagapakinig, nagkakaroon ng pagkakataon na may paliwanag ng mas malalim ang ilang bahagi ng pananaliksik na maaaring hindi ganap na naunawaan sa presentasyon. Bukod dito, ang pagiging bukas sa mga tanong ay nagpapakita rin ng kakayahan ng mananaliksik na ipagtanggol ang mga ideya, argumento at resulta ng pananaliksik. Nagiging daan ito upang matugunan ang anumang hindi pagkakaintindihan at mapalawak ang perspektiba ng tagapakinig ukol sa paksa. Ang epektibong pakikipag-ugnayan ay mahalaga upang magkaroon ng koneksyon at mas malalim na diskusyon sa pagitan ng tagapagsalita at tagapakinig. Ang presentasyon ay tinuturing na mahalagang aspeto ng pananaliksik. Dahil dito, naipapahayag ang halaga ng isinagawang pag-aaral. Ang bawat bahagi ng presentasyon mula sa introduksyon hanggang sa konklusyon ay nagsisilbing tulay upang maihatid sa mga tagapakinig ang kalagahan ng pananaliksik at ambag nito sa sektor ng tinutukoy. Dito rin ay naipapakita kung paano ang mga datos, natuklasan at rekomendasyon ay maaaring makatulong sa pagunlad o paglutas ng problema. Ang malinaw at organisadong presentasyon ay hindi lamang nagpapakita ng kaalaman ng mananaliksik, kundi pati rin ang kakayahan niyang maipaabot ang kalagahan ng kanyang pag-aaral sa paraan na naiintindihan ng lahat. Sa ganitong paraan, nagiging epektibo ng komunikasyon, nakikilala ang kontribusyon ng pananaliksik bilang malaking halimbawa o malaking ambag sa kaalaman o solusyon. At dito lamang po nagtatapos ang aking pagtatalakay sa presentasyon at susunod naman ito ni Ginoong Romel Oira sa paksang analysis. Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Ginoong Romel Jr. M. Oira. At ngayon ay tatalakayin ko ang mahalagang bahagi ng pananaliksik, ang analysis. Ang pagsusuri ng datos at impormasyon o tinatawag nating pagsusuri ng pananaliksik ay ito ang proseso na kung saan sinusuri natin ang datos upang makabuo ng mga konklusyon at rekomendasyon. Sasamahan ko rin kayo sa bawat takbang ng pagsusuri, kabilang na ang mga teknik para sa kwalitatibo at kwantitatibong pananaliksik. Tara at simulan na natin. Ang analysis o ang pagsusuri ng pananaliksik ay ang proseso ng pagsusuri sa datos, impormasyon o mga natuklasan upang matukoy ang mga pattern, tema at relasyon. At ang analysis ay isang mahalagang bahagi ng isang papel pananaliksik. Sa yugtong ito, sinusuri at binibigyang kahulugan
ang mga datos upang matukoy ang kanilang kaugnayan sa mga tanong ng pananaliksik at maipaliwanag ang mga natuklasan. Ang prosesong ito ay tumutulong upang maipakita kung paano ang mga datos ay sumusuporta o tumutukoy sa mga layunin ng pag-aaral. Upang makamit ito, mahalagang gumamit ng mga sistematikong pamamaraan. Bigyang prioridad ang mga objektibo at lohikal na pagsusuri at umiwas sa anumang uri ng bias. Ang tagumpay ng isang pananaliksik ay nakasalalay sa kalidad ng analisis dahil dito nagsisimula ang konklusyon at rekomendasyon ng pag-aaral. Kabilang na dito ang pagkuha ng mahalagang natuklasan. Sa bahaging ito, pili-pili natin ang pinakamakabuluhang impormasyon mula sa ating mga datos. Hinahanap natin ang mga pattern o anumang kakaibang detalye na maaaring sagot sa ating mga tanong. Susunod dito ay ang pagbuo ng konklusyon. Ang mga impormasyon mula sa ating pagsusuri ay ating pinagsama-sama upang makabuo ng malinaw na pahayag tungkol sa mga resulta. Ano ang ibig sabihin ng mga datos? Ano ang sinasabi nito patungkol sa ating paksa? At ito ang ating tinutungunan. Paglikha ng mga pananaw. Higit sa mga datos, gumagawa tayo ng mga interpretasyon o pananaw. Ano ang mga implikasyon ng mga natuklasan? Paano ito magagamit sa iba't ibang larangan? Sa bahaging ito, nilalampasan natin ang mga numero at nagbibigay tayo ng mas malinaw na pagsusuri. Upang maisagawa ang pagsusuri ng panaliksik, kailangan sundan natin ang mga sistematikong pamaraan. Narito ang mga hakbang para sa parehong kwalitatibo at kwantitatibong pananaliksik. Sa kwalitatibong pananaliksik ay ginagamit ang thematic analysis. Ano nga ba ang thematic analysis? Ang thematic analysis ay isang metodo para sa pagsusuri ng mga kwalitatibong datos na kinapapalooban ng mga pagbasa sa isang hanay ng datos at paghahanap ng mga pattern sa kahulugan nito upang matukoy ang mga tema. Ang thematic analysis ay isang paraan ng pagsusuri ng mga kwalitatibong datos. Ginagawa ito sa pamamagitan ng maingat na pagbasa at pagsuri ng datos upang matukoy ang mga pattern ng kahulugan. Sa proseso, hinahanap ang mga paulit-ulit na ideya o konsepto na tinatawag ng mga tema. Layunin nitong maunawaan ang mga pangunahing mensahe o paksang lumalabas mula sa mga datos. Karaniwang ginagamit sa panaliksik upang maipaliwanag ang mga karanasan, pananaw o opinyon ng mga tao batay sa kanilang sagot o tugon sa iyong pananaliksik. At sa kwalitatibong pananaliksik naman, ay ginagamit ang statistical methods. Ang pagsusuri ng estadistika ay nangangahulugang pagsisiyasat sa mga pattern at relasyon gamit ang dami o numerical na datos. Isa itong mahalagang kasangkapan sa pananaliksik gamit ang kwantitatibong pananaliksik. Ang pagsusuri ng estadistika ay isang proseso ng masusing pagsusuri, pag-aayos at pagpapakalugan ng mga datos na numerical o dami upang makahanap ng mga pattern, relasyon o kaalaman na may kaugnayan sa isang partikular na paksa. Sa esensya, ito ay sa mahalagang bahagi ng kwantitatibong pananaliksik na nakatuon sa paggamit ng mga datos upang makabuo ng matibay na konklusyon. Ang pangunahing aspeto ng paggawa ng estadistika ay maayos at sistematikong koleksyon ng datos. Ang mga datos ay maaaring makuha mula sa mga survey, eksperimento, obserbasyon o numerical ng record. Mahalaga ang wastong pagkuha ng datos upang masiguro ang kalidad at katumpakan nito. Pag-aayos at pagsuri ng datos. Kapag nakalap na ang datos, kinakala itong iayusin ayon sa isang sistematikong paraan. Maaring gumamit ng talahanayan, chart o graph upang makita ang mga pangunahing trend o distribusyon. Sunod ay pagsusuri gamit ang estadistikang description. Ang estadistikang description ay ginagamit upang ilarawan ang mga katangian ng datos. Halimbawa, maaring kalkulahin ang mga mean, average,
median o gitnang halaga, mode o pinakamadalas na lumalabas na halaga, at standard deviation o antas ng pagkakaiba sa datos. Sunod naman ay pagsusuri gamit ang statistikang inferential. Sa statistikang inferential, gumagamit ng mga modelo at pagsusuri upang makagawa ng hinuha o prediksyon tungkol sa mas malaking populasyon mula sa isang sample na datos. Halimbawa ay maaaring magsagawa ng hypothesis testing o regression analysis upang matukoy ang ugnayan ng iba't ibang salik. Susunod din ay pagbibigay kahulugan sa mga resulta. Matapos ang pagsusuri ay kinakailangan ang malalim na interpretasyon ng mga resulta upang masagot ang mga tanong na pananaliksik. Dito rin sinusuri kung tugma ang mga resulta sa mga teorya o inasahang konklusyon. Ang interpretasyon ay dapat na nakabatay sa datos at hindi sa inasahan o sariling opinyon ng mananaliksik. Ang paggamit ng visual aids or tulad ng mga charts, graph at tahalanayan ay nakatulong upang maipakita ang mga resulta ng analysis sa pamaraang madaling maunawaan. Sa pagtatapos, tandaan natin na ang pagsusuri ng pananaliksik ay isang masusing proseso na nagbibigay liwanag at direksyon sa ating mga natuklasan. Sa pamamagitan ng tamang metodo, kalidad ng analysis at maayos na interpretasyon, naging matagumpay ang ating pananaliksik. At maraming salamat sa iyong pakikinig. Magandang araw. Muli ako si John Vergara, ang magtatalakay ng interpretasyon ng mga datos. Ang pananaliksik ay nilalayang tuklasin, alamin at sagutin ang mga umuusbong ng mga suliranin sa lipunan na nangangailangan ng masubsing pag-aaral. Ito ay nangangailangan ng malalim na pagsusuri ng mga ebidensya at aktwal na mga datos. Ito ay nailalarawan, naihahambing at natutuos upang makita ang relasyon ng hypothesis sa panukalang pananaliksik o disertasyon. Mahalaga ito upang makakalap ng mga bagong impormasyon tungkol sa mga bagay na nais pag-aralan. Kung sasabihin natin interpretasyon ng mga datos, ito ay isang proseso ng pagsusuri ng mga datos na nakalap sa pamamagitan ng ilang proseso na makakatulong sa pagbibigay ng kahulugan ng mga datos na makakarating sa isang kaugnay na konklusyon. Ito rin ay nagsasangkot ng pagkuha sa resulta ng pagsusuri ng datos na kung saan ito ay naglalayong sulbahin at solusyonan ang mga nasabing suliranin ng pananaliksik. Mula sa aking pananaliksik online ay nakita ko na may dalawang metodo pala ang interpretasyon ng mga datos. Ito ay ang tinatawag nilang kwalitatibo at ang kwantitatibong metodo. So kung sasabihin natin metodo ng interpretasyon ng mga datos, ito ay tumutukoy sa paraan kung paano tinutulungan ng mga analyst ang mga tao na makakuha o mabigyan ng kahulugan at maintindihan ang mga numerical na datos na nakolekta, nasuri at nailahad. Ibig sabihin, sa tulong ng mga metodong ito, mas magiging maayos at malinaw ang interpretasyon ng mga nasabing datos. Unang uri ng metodo ng interpretasyon ng mga datos ay ang kwalitatibong metodo. Ito ay kilala rin bilang categorical data na kung saan ito ay isang metodo na gumagamit ng mga teksto sa halip ng mga numero o pattern upang ilarawan ang mga datos. Ito ay nakatuon sa mga pangunawa, sa mga karanasan, perspektibo at maging sa kahulugan na binabahagi ng mga respondente na may kaugnayan sa isang pananaliksik. Ginagamit ito upang makakalap ng mga datos na kinakailangan o na hindi makuha sa pamamagitan ng kwantitatibong metodo. Ibig sabihin, ito ay isang paraan ng pananaliksik na kung saan ito ay naglalayong maunawaan ang kahulugan, karanasan, at pananaw ng mga respondente. Halimbawa ng pamamaraan ng pangangalap ng datos na nasa kwalitatibong metodo ay maaring sa paraan ng pakikipanayam, pagmamasid at pagsusuri ng dokumento at iba pa.
Mayroon ding dalawang uri ng kwalitatibong metodo. Ito ay ang nominal at ordinal na datos. So kung sasabihin natin nominal na datos, ang mga datos dito ay naglalarawan ng mga kategorya o grupo na walang natural na pagkakasunod-sunod. Ibig sabihin, ang mga ito ay hindi maaring i-rank o ihambing sa isa't isa. Sa kabilang dako naman, ang ordinal na datos ay naglalarawan ng mga kategorya o grupo na may natural na pagkakasunod-sunod. Ang mga ito ay maaaring i-rank o ihambing sa isa't isa. Ngunit, ang distansya sa pagitan ng mga kategorya ay hindi pare-pareho. Samantalang, ang kwalitatibong metodo naman ay kilala rin sa katawagang numerical data. Ang kwantitatibong metodo ay isang uri ng metodo na naglalaman ng mga numero. Sa makatuwid, sinusuri ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga numero at hindi ng mga teksto. Ito ay nangangahulugan na ang mananaliksik ay gumagamit ng mga numero at estadistika upang mangolekta at masuri ang datos. Ilan sa mga halimbawa ng paraan ng pangangalap ng datos dito ay sa pamamagitan ng survey, eksperimento at iba pa. Mayroon ding dalawang uri ang kwantitatibong metodo. Ito ay ang discrete at ang continuous na datos. Ang discrete na datos ay tumutukoy sa isang bilang na nagsasangkot ng may integer. May limitadong bilang ng mga value na kung saan ang datos ay maaring hatiin sa iba't ibang bahagi. Sa kabilang banda naman, ang continuous na datos ay kumakatawan sa isang hanay na maaaring masukat ng may katumpakan. Madalas itong ginagamit upang sukatin ang dami na maaaring mag-iba ng walang katiyakan, gaya ng oras, distansya, temperature o timbang. Sa kabuuan, ang bahaging ito ay kinapapalooban ng mga pag-aanalisa ng mga nakalap na mga datos mula sa mga respondente, na kung saan ito ay naglalayong marisulba ang mga umuusbong na suliranin ng pananaliksik. At doon po lamang nagtatapos ang aming pag-uulat. Maraming salamat.